Hindi inaasahan na sa susunod na segundo ay makakabit ako sa sistema ng blackmail. Kailangan lang kunan ng video ang isang tao para malaman ang kanilang mga sikreto. Kaya itinutok ko agad ang kamera sa kagandahan ng klase. Sumunod, lumabas ang nakakagulat na impormasyon sa screen ng cellphone. Lumalabas na nakatayo siya rito dahil sa pandaraya ng kanyang ama sa pagsusulit sa kolehiyo. Habang tinitingnan ang ini na mahigit 10 pahina, umiti ako ng malupit. Sa nakaraang buhay, dahil lang sa pagsilip sa walang laman na lababo habang naghahanap ng banyo, ako ay napagbintangan ng kagandahan ng klase bilang taga-espiya. Inagdag pa niya ang mga detalye at ipinost sa internet. Wala pang 24 oras, kahit si Yellow Dog sa dulo ng nayon ay alam na mayroong mga asar sa aming pamilya. Ang aking mga magulang ay pinag-uusapan ng mga kamag-anak at pagkatapos ng graduasyon, hindi rin ako makahanap ng trabaho kaya napilitan akong wakasan ang aking buhay sa dalamhati. Sa oras na yon, pinutol ng bell ng klase ang aking alaala. Nakita ko ang kagandahan ng klase na si Zhang Ruoxi at ang kanyang kaibigan na naghahanda na umalis. Dali-dali akong lumapit at tinawag siya, "Kumusta, kaklase?" Huminto si Zhang Ruoxi. Nang makita ang aking mukha na kasing gwapo ng manonood, hindi siya napigilan na mapatigil, pagkatapos ay maingat na inayos ang buhok sa kanyang tenga. Naglapag ng matamis na ngiti sa kanyang mukha, "Kumusta? Ano ang gusto mong sabihin sa akin?" Tumingin ako sa kanyang nagpapakitang gilas na anyo, ngunit sa loob ay malamig ang aking kalooban, subalit sa labas ay mananatiling banayad. "Kumusta, kaklase? Ako si Muje, may gusto akong pag-usapan ng pribado." Nagtaka siya at sumimangot. "May bagay ba na hindi pwedeng sabihin dito?" Lumapit ako ng isang hakbang at bumulong sa kanyang tainga. "Kung sasabihin ko ito dito, baka umiyak ka mamaya. Ito ay tungkol sa iyong marka sa pagsusulit sa kolehiyo." Nang marinig iyon, bigla siyang tumingin sa akin, puno ng hindi makapaniwala. Sa kabila ng aking banayad ng ngiti, kinagat niya ang kanyang labi, at bahagyang nanginginig ang boses, "Sige." Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang kaibigan at mumiti ng pilit, "Mauna ka na, maghanap tayo ng tahimik na lugar para mag-usap. Talagang maingay dito." Bagamat nagtaka ang babaeng may maikling buhok, hindi na siya nagtanong dahil sa kanyang pagpupumilit. Tiningnan lang kami ng may pag-aalinlangan, "Sige, ako na muna sa cafeteria para mag-reserve ng upuan. Bilisan mo." Huminga ng malalim si Zhang Ruoxi, sinubukang pakalmahin ang kanyang mabilis na tibok ng puso. "Sundan mo ako." Sa loob ng ilang sandali, dinala niya ako sa sulok ng inabandonang hagdanan at biglang lumingon ng may takot. "Anong sinasabi mo kanina? Sino ang nagsabi sa iyo na may problema ang aking marka sa pagsusulit? Binabalaan kita. Kung magkalat ka pa ng chismis, maniwala ka, ay dedemanda kita." Ngumiti ako ng may kaunting paglalaro. Dahan-dahang inilabas ang cellphone, kung saan may malabong larawan ng report card. Malinaw ang pangalan at number. Ngunit ang marka ay mas mababa ng 50 puntos kumpara sa file. Kumunot ang mga mata ni Zhang Ruoxi, pilit ng umiti ng matigas. Isang peking larawan lang iyan, ngayon ang teknolohiya sa pag-edit ay napakabuti, sino ang makakaalam kung totoo yan? At saka, maraming tao ang may parehong pangalan at apelyido sa buong bansa, bakit ito ay sa akin? Nagtaas ako ng kilay, tila inaasahan ko ang kanyang reaksyon, at muli kong ginamit ang cellphone. "Paano naman si Zhang Jiangwo? Hindi ba't hindi karaniwan ang pangalang iyan sa mga opisyal ng tanggapan ng edukasyon sa lungsod? Ang iti na ito ay may 11 pahinang ebidensya. Sa palagay mo, kung ipapadala ko ito ng anonymously sa forum ng paaralan, o sa mga mamamahayag na mahilig sa malaking balita, ano ang mangyayari?" Pumuti ang kanyang mukha, huminga ng malalim, at pilit na kumalma, "Sabihin mo na. Magkano ang gusto mo? 10,000, 20,000, o 50,000? Maingat niyang binanggit ang kanyang limitasyon. Tila naniniwala na pera lang ang pakay ko. Hindi ko napigilan ang pagtawa. "Zhang Ruoxi, kaklase, sa tingin mo ba ay mali ang iyong pagkaunawa sa iyong kinabukasan? At sa karera ng iyong ama na opisyal? Sa iyong paningin, ito ay nagkakahalaga lamang ng 50,000. Lalong pumuti ang kanyang mukha, natuklasan na hindi sapat ang pera. Sa kawalan ng pag-asa. Sumibol sa kanya ang isang matinding determinasyon. "Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag kang masyadong magmalabis. Kung itutulak mo ako sa aking limitasyon, magkakasama tayong masira, walang magandang mangyayari." Ang ngiti sa aking mukha ay unti-unting nawala, at ang aking mga mata ay naging malamig, mukhang hindi mo nauunawaan ang sitwasyon. "Ang lambat ay tiyak na mamamatay ng tuluyan. At tungkol sa lambat, sa tingin mo ba ang lambat na hinabi ng iyong ama sa pamamagitan ng koneksyon? Makakapagligtas ba siya sa kanyang sarili?" Sa oras na yon, hindi na niya kayang protektahan ang kanyang sarili, parang luwad na Diyos na tumatawid sa ilog. Makakaya pa ba niyang tulungan kang gumanti laban sa akin? Ang mga salitang ito ay parang isang balde ng malamig na tubig, biglang pinatay ang huling pag-asa ni Zhang Ruoxi. Nang hina ang kanyang mga mata, bumagsak ang kanyang mga balikat, kung gayon.
Ano ba talaga ang gusto mo? Sa kawalan ng pag-asa, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip mula pagkabata. Dahil sa kanyang magandang itsura, maraming lalaki ang nag-aalok ng serbisyo. Kaya, sa pag-iisip na yon, isang bahagyang pamumula ang bumalot sa kanyang pisngi, at itinaas niya ang kanyang baba ng mayabang. Naiintindihan ko na. Ginawa mo lahat ng ito, hindi ba gusto mong gawin kitang nobya? Dahil sa iyong pagod? Maaari kong Bago siya matapos, bigla kong hinawakan ang kanyang makinis at maliit na baba. Ang aking mga mata ay puno ng hayagang pagkasuklam at panunuya. Hanggang ngayon, itinuturing mo pa rin ang iyong sarili bilang isang diyosa na nasa itaas. Ngayon, dito, makipaglaro ka sa akin. Kung magaling ka, baka isaalang-alang kong pansamantalang palayain ka. Nang marinig iyon, ang kanyang mga mata ay biglang lumaki, ang kanyang mukha ay nag-iba mula puti hanggang pula. Nagbibiro ka ba? Ito ay paaralan. Nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata. Nagkaroon ako ng kasiyahan sa paghihiganti. Kahit na siya ay nagpapaikot-ikot sa iba't ibang lalaki dahil sa kayabangan at pansariling kapakanan. Gumawa ng konting landi pero matatag ang hangganan, bihira pa nga magpa-hold ng kamay. Lalo na sa ganitong bagay. Binitawan ko ang baba niya at mumiti ng mapanukso. Ang ibig mong sabihin, basta hindi sa paaralan, pwede na. Ano bang pinagsasabi mo? Nahiya at natakot si Zhang Ruoxi, sinubukan akong itulak. Kung gagawin mo pa ito, tatawag na ako ng pulis. Umurong ako ng mahinahon. Inilabas ko ang cellphone at inabot sa kanya. Tawag ka ngayon. Gusto kong makita. Kung darating ang pulis, mas mabilis bang masisira ang reputasyon mo o ang tatay mong opisyal ay imbestigahan ng disiplina? Tinitigan ni Zhang Ruoxi ang cellphone na malapit sa kanya. Tiningnan din ang mga mata ko. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ang salitang pulis ay biglang pumutol sa natitira niyang lakas ng loob. Kung mabubunyag ang pandaraya sa pagsusulit, hindi niya maisip kung ano ang mangyayari. Pinagmasdan ko siyang parang nawala sa sarili. Alam kong tama na ang oras. Alam mo na ba kung ano ang gagawin mo? Ang kanyang mga luha ay umiikot sa kanyang mga mata, ngunit matigas ang ulo niyang hindi ito pinapahulog, pagtingin-tingin sa madilim na sulok ng hagdanan. Hindi pwede dito. Tayo lumipat tayo ng lugar. Pwede ba? Pakiusap, ayaw ko ring mag-ingay dito. Dahil naabot ko na ang layunin, sige, sumunod ka sa akin. Pagkasabi ko, tumalikod ako at bumaba sa hagdan. Nag-atubili si Zhang Ruoxi, sa huli ay kinagat na lamang niya ang kanyang ibabang labi. At sumunod na pasuray-suray. Dahil sa alaala ng nakaraang buhay, pamilyar akong dumaan sa ilang mga koridor. Dinala ko siya sa isang liblib na lumang gusaling pang-eskwela. Binuksan ko ang isang pinto na walang kandado, sa loob ay isang silid na puno ng mga lumang upuan, mesa, at mga kalat. Ang hangin ay puno ng amoy ng lumang alikabok. Sumandal ako upang papasukin siya, pagkatapos ay isinara ko ang pinto sa likod ko. Nang pumasok si Zhang Ruoxi sa mas nakakulong na espasyong ito, tila may isang hindi nakikitang kamay na mahigpit na pumipiga sa kanyang puso. Sumandal siya sa malamig na pader. Mahigpit na hinawakan ng kanyang dalawang kamay ang laylayan ng kanyang damit, nanginginig ang kanyang boses, hindi niya natapos ang sasabihin. Bigla akong yumuko at hinalikan ang kanyang mga labi, may walang pag-aalinlangang pagsalakay, dominante at bastos. Pagkalipas ng 10 minuto, siya ay humihinal ng malalim, ang kanyang mga pisngi ay nagkakaroon ng abnormal na pamumula. Ang mga luha ay bumagsak na parang putol na tali ng mga perlas. Buwisit, ito ang una kong halik. Lalong tumindi ang panunukso sa aking mga mata, sinadya kong pahahabain ang tono. Napakalaking karangalan yan. Hindi ba mas nakakabilib ito kaysa sa peke mong report card? Halos kagatin niya ang labi niya hanggang sa dumugo. Nanginginig siya sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Tama na ang daldal, tingnan ko nga. Ang muse ng Chinese Department Section 3, anong sorpresa ang suot mo ngayon? Nanigas ang katawan niya. Mahina at halos hindi marinig ang boses, huhubaran ko, makukuha mo ang gusto mo. Pagkatapos, pwede mo bang burahin ang ngiti na yon? Tumawa ako ng malamig, Zhang Ruoxi. Wala kang karapatang makipag-ayos sa akin ng anumang kondisyon. Isang salita pa, ipapanood ko sa buong paaralan ang sorpresang ito. Huwag, sumigaw siya, tuluyan ng sumuko. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, nakikiusap na huwag mong i-post. Hindi ko alam kung gaano katagal. Tunog ng sistema sa aking isipan, natukoy ang pagkasira ng psychological defenses ng target. Kasalukuyang progress ng kontrol, 30%. Gantimpala, kasanayan sa sanda, panimulang antas. Nudge, ikaw ay isang hayop, walang hiyang pervert. Tiningnan niya ako ng matindi na may galit. Puno ng luha at halong hiya, galit, at isang di maipaliwanag na komplikadong emosyon ang kanyang mukha. Tumawa ako at hinawakan ang kanyang baba. Ito pa ba? Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, may mas bastos pang laro na naghihintay sa'yo. Ano? Lalong natakot ang ekspresyon ni Zhang Ruoxi. Ngayong gabi, hindi ba sinabi mong? Ano bang sinabi ko? Nagkukunwari akong inosenteng nagkibit balikat.
Sinabi kong pansamantala lang kitang titigilan. Hindi ko sinabing tuluyan na. Akala mo ba sa peking grado para makapasok sa yan university? Ganyan lang ang halaga ng pagsira sa buhay ng iba. Wala kang kwentang salita. Muntik nang sumuka ng dugo si Zhang Ruoxi dahil sa galit. Sa wakas ay naunawaan niya na tuluyan na siyang nasa kamay ng demonyong ito. Nagwagayway ako ng kamay ng mainip, kinuha ang cellphone at binuksan ang Green Bubble Alert Code. Tama na. Huwag kang umiyak dito at mag-aksaya ng oras. Idagdag mo ako at saka magpadala ng 50,000 yuan. Halos hindi makapaniwala si Zhang Ruoxi sa kanyang narinig. Puha lahat, paano nagiging ganito kawalang hiya ang isang tao? Nagtaas ako ng kilay, iginagalaw ang daliri sa screen ng cellphone, nagkukunwaring bubuksan ang campus forum. Mukhang mas gusto mo ang direktang paraan. Huwag, agad siyang pumigil. Nanginginig ang kamay na naglabas ng cellphone, ayaw magdagdag ng aking green bubble, pagkatapos ay pinilit na maglipat ng 50,000 yuan. Tama na yan, nasisiyahan akong itago ang cellphone, tandaan mong mag-book ng hotel mamayang gabi. Ipadala mo sa akin ang address, sinabi ko at umalis agad, walang pagsisisi. Makalipas ang ilang sandali. Si Zhang Ruoxi ay tila nakabawi ng kaunting lakas, humawak sa malamig na dingding at nanginginig na tumayo. Hiya, sakit, at isang lubos na pagkawasak ng pag-asa. Tulad ng baha na bigla siyang lumubog, hindi na niya kaya, yumuko at inilagay ang mukha sa kanyang mga tuhod. Ang pigil na hagulhol ay umalingaw sa silid. Siya ay isang prinsesa, ang pinakasikat na babae sa klase. Bakit biglang nakatanggap ng ganitong pagtrato? Sa kabilang banda, dahan-dahan akong naglakad pabalik sa dorm. Ang pakiramdam na kumukuha at kumakain ay nagpapasaya sa akin. Pagbukas ng pinto ng dorm, si Chen Min lang ang naka-headset at nakatuon sa paglalaro. Ang dalawang iba pang kama ay walang laman. Si Chen Min ang pinakagwapong lalaki sa departamento, ang kanyang kapatid na si Chen Tsuer ang pinakamagandang babae. Ang magkapatid ay sikat sa paaralan pero hindi rin siya mabuting tao. Noong nakaraang buhay, itong si Chen Min. Ang pinakamaraming masamang sabi tungkol sa akin, ang pinakaaktibong nag-udyok sa iba na ihiwalay ako. Ang isa pang kasama sa kwarto na si Zhao Qin. Isang mayaman na anak ng real estate developer, mapagmataas, mahilig manlait ng pera. Ang pinakahamak sa akin bilang mahirap na estudyante, siya rin ang unang sumang-ayon kay Chen Min na paalisin ako. Isa pa, si Liu Ming. Regular sa Hiwen, puno ng kalamnan, mas madalas magpalit ng kasintahan kaysa damit. Sinasabing magulo ang personal na buhay, madalas mang-api gamit ang lakas. Noong nakaraang buhay, kahit hindi siya nagsalita ng marami. Ngunit ang paghamak at paglayo sa kanyang mga mata, naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Mabuti. Lahat ay narito na, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Dahil muling isinilang. Walang isa sa tatlong mabubuting kasama sa kwarto ang dapat patawarin. Kaya magsimula tayo sa pinakamalapit. Umupo ako sa aking upuan, pagkatapos ay tila walang pakialam na kinuha ang cellphone. Ang lens ay dumausdos sa likod ni Chen. Minda nakatuon sa paglalaro. Kuha ang litrato, sinusuri ang impormasyon ng target. Nagbuo ng blackmail material, pagkatapos ay lumitaw ang dalawang opsyon sa pagpapalit sa ibaba ng screen, magbayad ng 1,500 yuan para makuha o gumamit ng isang blackmail exchange coupon. Mas mura ng 500 kaysa kay Zhang Ruoxi, tila ang sikreto ng pinakagwapong lalaki ay mas mababa ang halaga. Nag-isip ako saglit, kakakuha lang ng 10,000, may pera sa bulsa. Ang exchange coupon ay maaaring mas kapaki-pakinabang sa kritikal na oras. Gamitin ang 1,500 yuan para makuha, matagumpay ang palitan, balanse 8,500 yuan. Binukas ang ET icon file ng blackmail material. Ang lumabas sa screen ay nagpaliit ng aking mga mata. Si Chen Min ay sangkot sa droga at pananakot. Ang kanyang tutor noong high school math, pagkatapos ay kumuha siya ng video para pangmatagalang panggigipit sa kanya. At madalas humingi ng pera. Ang ido ay mahigit 10 pahina, kumpleto at nakakatakot ang ebidensya. Talagang hindi maaaring husgahan ang tao sa anyo, ningiti ako sa loob. Kung ilalabas ito, hindi lang mawawala ang titulong pinakagwapong lalaki, malamang nagugulin ang natitirang buhay sa bilangguan. Ang kawawang babaeng guro. Malamang nakontrolado niya ng mahigpit, hindi man lang nangahas magsumbong, kailangan sumunod sa kanyang kagustuhan. Sa sandaling iyon, tila natapos ni Chen Min ang isang laro, hinubad ang headset at nag-unat. Napansin ako, agad siyang umiti, inabot ang kamay at niyakap ako sa balikat. Parang magkapatid. Galing mo, palakpak niya sa akin. Puno ng biro at kindat ang tono, narinig ko matapang ka ngayong hapon, tinawag mo ang pink-haired class beauty na si Zhang Ruo. Para mag-usap, bilisan mo at sabihin sa akin, hanggang saan na kayo. Nanlamig ang mata ko, tinamaan ang kamay niya. Agad na nagyelo ang ngiti ni Chen Min. Sandaling lumitaw ang hiya, pagkatapos ay naging galit, anong pakikipag-arte mo sa akin, puta? Dahan-dahan akong tumayo, malamig na tumingin sa kanya.
Karapat-dapat ka bang tawagin ang iyong sarili na ako sa harap ko? Bago matapos ang salita, bigla kong iniunat ang kanang kamay, idiniin ang kanyang ulo sa mesa. Nagulat at nagalit si Chen Min, gusto lumaban, pero nalaman na ang aking braso ay parang bakal. Yumuko ako, isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa aking labi, naaalala mo pa ba? Siguro Zhang, biglang lumiit ang mga mata ni Chen Min, ang kanyang paglaban ay nagyelo. Hirap niyang iling ang ulo, tuyo ang boses, anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong kilalang guro Zhang. Lalong lumalim ang aking pangungutya sa loob, dahan-dahan kong inilabas ang cellphone. Ang isang larawan ng isang nasa katanghaliang gulang na babae ay lumitaw sa screen, hindi maganda ngunit may kaaya-ayang aura. Siya ang kawawang guro ng matematika. Nang makita ni Chen Min ang larawan ni Guro Zhang, bigla siyang napahinga. Pagkatapos ay dumagit siya para kunin ang aking cellphone. May pag-iingat ako, madaling naiwasan ang kanyang dalaw. Inilagay ang cellphone sa bulsa, isang mapang-asar na ngiti ang lumitaw sa aking labi, napakagandang bagay. Paano ko ito ibibigay sa'yo? Baka balang araw ay masama ang loob ko o mabagot sa buhay. At inilabas ko na lang sa internet. Mariing nakatingin sa akin si Chen Min, napangiwi at nagpilit ng isang ngiting pagsuyo. Pag-usapan natin ng maayos. Sabihin mo lang ang gusto mo basta kaya ko. Susubukan ko talagang bigyan ka ng gusto mo. Habang pinapanood ko siyang ganito kaduwag, sobrang saya ng puso ko. Dahan-dahan akong umupo pabalik sa upuan. Chen Min, narinig ko raw may kapatid kang babae. Chen Sur ang pangalan, di ba? Parang siya raw ang muse ng finance department. Nang marinig niya ito, bigla siyang nag-angat ng ulo. Namula agad ang mga mata niya. Makahas ka mang galawin ang kapatid ko. Sigaw niya sabay sugod sa akin. Inunat ang dalawang kamay para sakalin ako, ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi isang away, kundi isang malinis at direktang sipa. Boom! Naramdaman ni Chen Min ang isang hindi mapigilang lakas na tumagos sa kanyang tiyan. Biglang nanlaki ang mga mata niya, dumiretso ang pagkakahiga paatras. Dahan-dahan kong binawi ang paa ko. Tumayo ako sa harap niya at inilabas ang cellphone. Mukhang ayaw mo talagang maniwala hanggat hindi ka nahaharap sa kabaong, no? Bigla siyang kinabahan. Nagpumiglas siyang bumangon. Kuya mo, mali na ako. Pera ba ang gusto mo? Bigyan kita ng 50,000, 100,000. Tama na yan para sa'yo ng matagal. Pwede ba tayong maging magkaibigan na lang? Habang pinapanood ko siyang ganito, at naaalala ko ang kanyang mayabang na mukha noong nakaraang buhay. Hindi ko napigilan ang matawa. Chen Min, hanggang ngayon ba'y akala mo kayang ayusin ng pera ang lahat? Ang mga karumal-dumal mong ginawa, kayang burahin ng 10,000 lang. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ko. Muli akong nagtaas ng paa at malakas na sinipa ang kanyang baba. Tapos, naiinip kong hinila ang kanyang buhok. Tigilan mo yang parang babae mong pag-ungol. Makinig ka ng mabuti. Ngayong gabi, ayusin mo na lumabas ang kapatid mong siksuer. Sabay tayong kakain. Nang banggitin ang kapatid, gusto niyang lumaban dahil sa instinct. Ngunit ang matinding sakit sa ulo ay agad na pumawi sa kanyang tapang. May bahid ng paglalaro ang boses ko. At saka, dalhin mo ngayong gabi ang mga magagandang bagay na ginamit mo para patulugin si Guro Zhang. Nanginginig ang buong katawan ni Chen Min, hindi nangahas isipin kung ano ang ibig sabihin ng aking sinabi. Medyo dinagdagan ko ng lakas ang hawak ko. Narinig mo ba? Nanginginig siyang nagulantang. Sunod-sunod na tumango, natatakot na kung magtagal ay susundan ng panibagong bugbog. Mabuti. Nasiyahan akong bitawan siya. Kung naintindihan mo na, gawin mo na agad. Pumili ka ng magandang restaurant at text mo sa akin ang address. Huwag mo akong lokohin ng pekang gamot. Ang pinakamahalaga, dalhin mo ang kapatid mo sa tamang oras. Pagkatapos sabihin yon, hindi ko na tiningnan si Chen Min na parang patay na aso sa sahig. Humiga ako sa sarili kong kama, kinuha ang cellphone, at mahinahong nag-scroll. Pananaw ni Chen Min, nakahiga ako sa sahig ng matagal na hindi makabangon. Ang matinding sakit sa puson at baba ay sunod-sunod na humahampas sa aking mga ugat. Halos akala ko mamamatay na ako. Nahihirapan akong umiling, ang sulok ng aking mga mata ay nakasulyap kay Mujie na parang walang pakialam na humiga pabalik sa kama. At ang aking ipinagmamalaking pamilya at itsura sa harap ng Mujie na yon ay mauwi sa wala, magiging katatawanan na pandidiriwan ng lahat. Ngunit, ang kapatid kong si Chen Sur, sa tuwing naaalala ko ang masamang ekspresyon ng mukha ni Mujie noong banggitin niya siya, parang may malakas na kamay na dumagan sa puso ko. Sobrang sakit, halos mawalan ng hininga. Hindi pwede. Hindi dapat madamay ang kapatid ko. Ngunit sa sandaling lumabas ang kaisipang ito, agad itong dinurog ng mas matinding takot. Ang mga salita ng demonyong iyon kanina ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tenga. Hindi ko napigilan ang manginig. Sobrang alam ko ang nakakatakot na kapangyarihan ng opinyon ng publiko. At alam ko na kapag sumabog ang aking iskandalo, ang kapatid ko bilang kamag-anak ay hindi makakatakas. Sa dalawang kasamaan, piliin ang mas maliit. Isang hamak na ideya ang nagsimulang sumibol sa aking puso.
Kakain lang naman, di ba? Ano namang kaya gawin ni Muje sa publiko na sobrang kakaiba? Basta't babantayan ko siyang mabuti, dapat walang malaking problema, di ba? Tungkol sa gamot, sa tagal, hahanap ako ng pagkakataon na itapon ito. Nagsimula akong gumawa ng mga dahilan para sa aking sarili. Sinusubukan kong kumbinsihin ang aking sarili. Mula pagkabata, ang pinakamagandang resources ng pamilya ay ibinigay sa akin, ang anak na lalaki. Malaki ang pag-asa ng aking mga magulang sa akin. Para sa aking kinabukasan, para hindi mabigo ang aking mga magulang. Ang kapatid ko naman ay napakabait, tiyak na mauunawaan niya ang aking pinagdadaanan, di ba? Napakaganda at napakatalino niya, kahit may mangyari man. Tiyak na makakahanap din siya ng mabuting mapapangasawa, di ba? Nang lumabas ang kaisipang ito, para itong nagbukas ng kahon ni Pandora. Nagpumiglas akong itayo ang aking sarili. Hindi na ngahas tumingin kay Muje. Nakayuko lang, pasuray-suray na bumalik sa aking upuan. Hinila ang upuan at umupo. Inilabas ko ang aking cellphone, huminga ng malalim, at ang mga daliri ko'y nanginginig na pinindot ang green bubble. Hinanap ang pamilyar na larawan, tinitigan ang maningning na ngiti ng aking kapatid, at muling sumakit ang aking puso. Ngunit agad itong napalitan ng mas malalim na takot at desisyon. Pinisil ko ang aking mga ngipin at nagsimulang mag-type. Sir, may oras ka ba ngayong gabi? Sabay tayong lumabas at kumain. Mabilis na sumagot ang kapatid. Ngayong gabi? Pero may date ako ngayong gabi kasama ang mga kaklase sa library. Biglang tumalon ang puso ko sa aking lalamunan. Mabilis akong nagpatuloy sa pag-type. Ay, sa library? Pwede naman sa ibang araw pumunta, di ba? Special occasion ngayong gabi. Kasilid ko, birthday niya. Gusto ka na niyang makilala, ang ganda mong babae. Bigyan mo ako ng pabor, lumabas ka, gwapo raw sabi. Sandaling tumahimik ang kapatid na babae, parang nag-iisip, ngunit bawat segundo ng paghihintay ay parang pagdurusa para sa akin. Sa wakas, nag-pop up ang mensahe ng kapatid, sige na. Pero tandaan mo, kailangan ko ng maaga sa dorm, matinding paghinga ko ng maluwag. Parang nanghina ang buong katawan ko, sumandal sa upuan. Matapos sagutin ang kapatid, pilit akong tumayo at lumapit sa kama, yumuko. Sa sulok sa ilalim ng kama, kumuha ako ng maliit na kahon na may kandado. Matagal akong naghanap sa loob hanggang sa makuha ko ang isang maliit na bote na kulay kayumanggi. Walang label ang bote. Tinitigan ko ito, ang aking mga mata ay puno ng komplikadong emosyon. May takot, may pagkasuklam, at may kaunting kabaliwan na hindi madaling mapansin. Ito ang ginamit ko dati laban kay Guru Zhang. Mahigpit kong hinawakan ng bote, pumuti ang mga buko ko dahil sa lakas. Maingat ko itong isinilid sa bulsa ng pantalon, parang may bitbit na bomba. Tahimik ang dorm. Tanging ang mahinang ingay ni Muje na paminsan-minsan gumagalaw at ang malabong boses mula sa labas. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Tinitigan ko ang malabong refleksyon ko sa salamin sa tapat. Nakamataas ang pisngi, may dugo sa labi. Ito ba ang dating masiglang si Chenmin, ang campus heartthrob? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, simula ngayon. Hindi na babalik ang buhay ko noon. At ang dahilan ng lahat ng ito, parang isang hari na nakahiga sa itaas na kama. Nag-scroll sa cellphone, paminsan-minsan tumatawa, parang may nakikitang nakakatawa. Sa sandaling iyon, ang tawa niya ay mas matindi pa sa bulong ng demonyo. Hindi na nangahas si Chenmin na lumaban. Nakayuko, lumapit siya sa akin, nanginginig ang mga kamay, iniaalok ang maliit na bote na kayumanggi. Swan, ate mo, ito na ang hinihingi mo. Nakahiga ako sa kama, kinuha ang bote, iniling-iling sa harap ng mga mata ko. May puting pulbo sa loob. Umiti ako ng panunuya. Ito ba? Mukhang hindi naman ganoon. Sigurado ka bang hindi mo ginawang laxative? Hindi. Natakot si Chenmin, pinawisan ang noo, mabilis na nag-abot ng kamay. Talagang hindi ako maglalakas loob. Ito ay nakuha ko noon, napakabisa nito. Manatili kang panatag, bro mo. Pinaikot-ikot ko ang bote, malamig na tinitigan siya. Sana ganoon. Kung maglalaro ka ng trick dito, o kung ipaalam mo sa iyong mahal na kapatid ang kahit ano ng maaga. Sa sandaling yon, nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Zhang Roxy. Nabook ko na ang hotel. Century Genuine Grand Hotel, 608 luxury suite. Okay ba ng 8 oras ng gabi? Pero kailangan kong bumalik sa dorm bago magnegatibo 10 oras ng gabi kung hindi magre-register ang dorm supervisor. Tiningnan ko ang mensahe at tumawa. Nag-aaway ka pa? Huwag mo akong lokohin. Akala mo ba date tayo? Maghintay ka sa kwarto ng 11 oras ng gabi, naligo na. Kung malate ka, ikaw ang bahala. Pagkatapos, isinend ko ang screenshot ng video. Ipinapakita roon ang 500,000 yuan na transfer ng kanyang ama sa Deputy Director ng Admissions Office. Matapos magpadala ng mensahe, tumahimik siya ng mahigit 1 minuto bago sumagot ng isang salita. CJ, ikinabit ko ang cellphone na siyahan. Sa mga unang araw ng pasukan, dahil sa kanyang kagandahan, pinaglalaruan niya ang maraming lalaki sa klase,
kasama ang dati kong sarili. Mabilis na dumating ang gabi. Ang tanawin mula sa tuktok ng Yanjing Hotel ay napakaganda, halos buong Yanjing City ay nakikita sa gabi. Semi-open na pribadong kwarto, may privacy din, galing mo, Chenmin. Umupo ako ng walang pakialam, pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Magaling kang pumili ng lugar. Mukhang mayaman ka nga, hindi tulad ni Zhaoqin na bagong yaman, puro ipinagmamalaki ang mga gusali ng tatay niya. Pilit nang umiti si Chenmin, mas malala pa sa iyak. Naisip niya na malapit nang itulak ang kapatid sa apoy, para siyang sinasaksak ng kutsilyo. Di nagtagal, bumukas ang pinto ng kwarto. Isang magandang figura ang nakatayo sa may pintuan. Ito si Chen Su'er, ang campus beauty ng Finance Department. 8. Nang makita ni Chen Su'er si Chenmin, agad siyang umiti ng maliwanag, lumapit ng takbo, may pagkabirong boses. Grabe ka naman, sabi ko nang may lakad ako sa library kasama ang mga kaklase ngayong gabi, pinilit mo pa akong kumain dito. Medyo nahihiya ako. Pagkatapos, dumako ang kanyang tingin sa akin at bigla siyang natigilan. Ang gwapo ng lalaki, malalim ang mga mata, may bahagyang ngiti sa labi. Mas kakit-akit ka kaysa sa itsura mo sa litrato ni Kuya. Nang pumasok siya, tumayo agad ako, umingiti ng masaya at iniunat ang kamay. Kumusta, ikaw si Chen Su'er, di ba? Ako si Muje. Kaklase ng kuya mo at matalik niyang kaibigan. Madalas kanyang banggitin. Sabi niya, may kapatid siyang babae na pinakamaganda sa buong paaralan. Ngayong nakita na kita, totoo nga ang sabi-sabi. Namula ang pisngi ni Chen Su'er, nahihiyang inabot ang maliit na kamay at bahagyang nakipagkamay. Kumusta, Kuya Muj? Sobra naman ang iyong papuri. Dumampi ang aming mga daliri, mainit at malambot. Naramdaman ko ang bahagyang pag-igting niya, ngunit lalong naging malinaw ang masasamang nasa isip ko. Napakadalisay na maliit na kuneho. Ngunit pinalad na magkaroon ng isang kapatid na masahol pa sa hayop. Hindi ko ipinakita ang aking tunay na nararamdaman at binitiwan ko ang kanyang kamay. Kasabay nito, inilapit ko ang upuan sa tabi niya at pinaupo ko siya. Naupo ako ng mahigpit sa kanyang tabi. Nakita ni Chenmin ang paghawak namin ng kamay, lalo na ang pamumula ng mukha ng kanyang kapatid dahil sa aking papuri. Lalong umitim ang kanyang mukha at palihim na pinisil ang kamao sa ilalim ng mesa, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Hindi man lang siya nagpakita ng kahit anong pagkadismaya. Tiningnan ko siya, natawa sa isip ko, ngunit ang aking mukha ay nanatiling masigla. Kinuha ko ang menu sa mesa at inabot kay Chen Su'er. Huwag kang mahiya, kahit anong gusto mong kainin, umorder ka lang. Ngayon, ako na ang manlilibre para sa kapatid mo. Simula ngayon, tayo na ang isang pamilya. Ang salitang iisang pamilya ay parang karayom na tumusok sa puso ni Chenmin. Lalong lumala ang kanyang mukha. Parang saka ko lang napansin ang kanyang kakaibang kilos, kaya't nagkunwari akong nag-aalala at nagtanong. Chenmin, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang pangit ng mukha mo? May masama ka bang pakiramdam? Sa tanong ko, namula at namutla ang kanyang mukha. Wala, nasasaktan lang ang tiyan ko bigla. Dati ko na itong nararanasan, okay lang. Pinalabis ko ang aking tono. Aray, dapat pumunta ka na agad sa banyo, huwag mong pigilan. Nandito naman ako para samahan si Su'er. Huwag kang mag-alala, pumunta ka na. Sabi ko. Kinuha ko ang hindi pa nabubuksang red wine sa mesa at tila walang pakundangang nagbuhos ng isang baso para kay Chen Su'er. Pagkatapos, dahan-dahan kong inilapit ang baso sa kanya at mumiti ng malumanay, Su'er. Huwag kang magsalita ng magsalita, uminom ka ng red wine. At lahat ng ito ay kitang-kita ni Chenmin na nakaupo sa tapat. Biglang nanikip ang kanyang dibdib, gusto pa nga niyang itaob ang mesa sa harapan niya. Ngunit ang aking tingin ay tila pumipigil sa kanyang lalamunan, hindi siya makabigkas ng kahit isang salita. Ang matinding takot at kahihiyan ay lumamon sa kanya. Biglang tumayo si Chenmin, hindi kayang tumingin sa mga mata ng kanyang kapatid. Su'er, pupunta lang ako sa banyo, sobrang sakit ng tiyan ko. Mauna ka na kayo ni Muje kumain, babalik ako agad. Kuya, okay ka lang ba? Gusto mo bang samahan kita? Agad na ibinaba ni Chen Su'er ang hawak niyang baso. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha at gusto nang tumayo. Hindi na, mabilis na umiling si Chenmin. Ito lang yung dati kong sakit, pagpunta ko lang sa banyo, okay na. Kayo na munang kumain. Bago pa matapos ang kanyang salita, lumabas na siya ng silid ng hindi lumingon. Hindi na siya makatiis na manatili pa. Natatakot siya na baka hindi niya mapigilan ang sarili, at lalo siyang natatakot na masaksihan ang susunod na mangyayari. Lumingon ako sa walang muwang na batang babae sa tabi ko. At muli kong isinuot ang walang kasalanang ngiti, huwag kang mag-alala, malamang ay may nasamang pagkain ang kuya mo sa tanghalian. Hinawakan ni Chen Su'er ang laylayan ng kanyang palda, ang kanyang mga mata ay gumagala pa rin sa pintuan, hindi mapakali. Kinuha ko ang baso ng red wine na may halong gamot sa harapan niya at malumanay na inilapit sa kanyang labi, Su'er. Subukan mo itong 82-year-old orange juice, masarap ito. Napangiti siya ng bahagya at humigop mula sa baso.
Pagkatapos ibaba ang baso. May pag-aalala pa rin sa kanyang boses. Salamat, kuya mo, pero nag-aalala pa rin ako sa kuya ko. Baka wala yon, pinutol ko siya. At kumuha ng isang piraso ng hiwa-hiwang stick at natural itong inilagay sa kanyang plato. Dati na niyang nararanasan iyan. Malamang ay may nakain siyang hindi malinis sa tanghalian. Pagpunta lang niya sa banyo, okay na. Mauna na tayong kumain. Ang aking anyo ay tila walang pakialam, parang isang taong nag-aalaga lang sa kapatid ng kanyang kaibigan. Samantala, sa loob ng kubeta ng banyo, dumula si Chenmin sa sahig habang nakasandal sa malamig na pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinalo ang sarili ng 2 beses. Sir, patawarin mo ako, talagang patawarin mo ako. Ngunit si Mujin na demonyo, talagang sisirain niya ako, sisirain niya ang buong pamilya natin. Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin, para bang ginagawang hipnotismo ang sarili. Muje. Gwapo naman siya at mukhang mayaman ang pamilya niya. Si Xuer ay makakasama niya. Hindi naman yata siya lugi. Wala akong magawa para sa ikabubuti ng ating pamilya ito. Si Xuer ay napakamatuwid, sa hinaharap maintindihan niya ako. Sa loob ng silid, ang kapaligiran ay masaya. Mula sa mga nakakatawang kwento sa eskwelahan hanggang sa mga usong pelikula, palagi kong napapansin ang interes ni Chen Xuer. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla siyang sumimangot, ang kanyang mga matay tila malabo. Parang lasing na umiling, kuya mo, parang nahihilo ako. Baka masyadong malakas ang tama ng red wine na ito. Hinawakan niya ang mesa para tumayo, puntahan ko na lang ang kuya ko. Dapat na tayong umuwi. Huwag kang magmadali, tumayo rin ako. Natural na iniabot ang kamay para suportahan ang nanginginig niyang katawan. Kita mo naman hindi ka makatayo, paano mo siya hahanapin? Yang kapatid mong lalaki malamang nasa banyo pa nagpupumilit, maghintay muna tayo, si Chen Xuer kahit simple. Hindi siya tanga, ang bilis at lakas ng pagkahilo, hindi parang lasing lang. Pinilit niyang itulak ang kamay ko, hindi na, kuya Muyi. Kailangan ko na talagang umalis, gabi na, hindi pa natatapos ang sinasabi. Dumilim ang paningin niya, tuluyang nawalan ng malay, mabilis akong kumilos. Matatag ko siyang niyakap at matatag na humakbang palabas ng silid sa mismong oras na yon. Si Chen Min na nagtatago sa pintuan, hindi makapasok, nakita ito, hindi na niya napigilan, gumapang siya pataas na nagmamakaawa. Kuya mo, pakiusap, patawarin mo si Xuer. Siya lang ang kapatid ko, luluhod ako sayo, itinaas ko ang paa. Walang awang sinipa siya sa tiyan, walang kwenta, naalala ko Hindi lang isang anak na babae ang pamilya mo, may ate ka pa, gusto mo tawagin din siya ngayon. Magkasama tayong magsaya, naninginig ng husto si Chen Min, nakadapa sa sahig, ulo'y parang nagtutubig. Mali ako, kuya mo, mali ako Pagkatapos, hindi ko na pinansin ang basura sa sahig, dala ang mainit at mabangong babae, dumiretso ako sa elevator. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang taxi sa Century Golden Source Hotel. Pumunta sa kwartong inayos ni Zhang Ruoxi, inihagis ko si Chen Xuer na walang malay sa malaking kama. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone, kumuha ng litrato sa kanya, lahat ay may madilim na bahagi. Hindi siya eksepsyon, lalo na't may ganoon siyang baluktot na kapatid, tumunog ang sistema sa isip ko. Natapos ang blackmail material, 5,000 para i-exchange o gumamit ng isang blackmail coupon sa mataas na presyo. Pumikit ako ng bahagya, 5,000, mas mahal ng 3 beses kaysa sa blackmail ng kapatid niya. Ibig sabihin, mas matindi ang kanyang lihim, napukaw ang aking pag-usisa, ang babaeng tila dalisay at walang masama. Ano kayang lihim ang itinatago? Nag-isip ako, binuksan ang file. Tagumpay ang pagpapalit si Chen Xuer dahil sa inggit sa hitsura ng kaklase na si Shen Roxu sa isang summer camp activity. Sa tabi ng lawa, niloko si Shen Roxu sa isang walang taong lugar, sinamantala ang pagkakataon, tinulak siya sa lawa na nagdulot ng pagkamatay ni Shen Roxu sa pagkalunod. Pagkatapos, ginamit ni Chen Xuer ang pagiging saksi, nagbigay ng maling testimonya, sinadya na ituro ang sisi sa kaklase na si Wang Long na lihim na may gusto kay Shen Roxu. Sa huli, si Wang Long ay nasentensyahan ng 15 taong pagkabilanggo. Nakita ang mga salita sa screen, lumiit ang aking mga pupil, ang babaeng nasa kama, dalisay. Parang maliit na puting bulaklak, ay isang mamamatay tao, hindi ba sobra ang kaibahan? Akala ko si Chen Xuer ay isang kasangkapan lang na ginagamit ng kanyang kapatid, ngayon. Ako pala ang tanga na muntik ng malinlang ng anyo, dati akala ko sapat na ang sama ni Chen Min para sa kanyang kinabukasan. Kaya niyang ihagis ang kapatid sa akin, ngayon, hindi nagpapalaki ng walang kwenta ang pamilya Chen. Para itago ito, tiyak na nagbayad ng malaking halaga ang pamilya Chen, maaaring may kinalaman pa sa maraming tao. At ito ay sapat para lubos kong kontrolin ang pamilya Chen, ramdam ko ang kumukulong dugo, isang kasiyahan ng paghawak sa lahat ang dumaloy sa buong katawan. Tingnan si Chen Xuer na walang malay sa kama, iniabot ang kamay, marahang hinawakan ang makinis niyang pisngi, Xuer, Xuer.
Talagang binigyan mo ako ng malaking sorpresa. Makalipas ang 1 oras, tumayo ako, pumunta sa banyo. Umaagos ang mainit na tubig mula sa itaas. Tumunog ang sistema sa isip ko, kasalukuyang control value, 1-0. Gantimpala, 50 puntos, sa oras na yon, si Chen Tsuer sa kama ay sobrang sakit ng ulo, hirap niyang ibinuka ang isang maliit na siwang. Nagsimulang maghalo ang mga pira-pirasong alaala, ang nagniningning na tanawin ng umiikot na restauran, ang mukha ng kapatid na si Chen Min na puno ng sakit, tila may sasabihin ngunit hindi. At si Kuya Mu na may ngiting araw at magandang asal at ang red wine. Parang isang maliit na higop lang, nahilo na agad at pagkatapos. Ano ang nangyari? Wala siyang maalala, isang matinding sakit, parang napunit, ang dumating. Napaunggol si Chen Tsuer, mabilis na nagising ang karamihan sa kaguluhang isip. Ito ay malinaw na isang hotel room, sa sandaling iyon, isang bahagyang ingay. Bumukas ang pinto ng banyo, isang matangkad at matigas na figura ang lumabas, si Muje. Lumiit ang mga pupil ni Chen Tsuer, nakita ang nakakasilaw na pulang tuldok sa kumot, halata na ang nangyari. Sumigaw siya, Muje, ano ang ginawa mo sa akin? Tatawag ako ng pulis, sasabihin ko sa kapatid ko, hindi kanya patatawarin. Lumakad ako patungo sa sofa, umupo na nakakrossed ang mga binti, may malinaw na pang-insultong ngiti sa labi, Sir, hindi ka pa yata gising. Nasira ba ng alak ang utak mo? Akala mo ba kung wala ang mabait mong kapatid na yumuko at personal kang dinala sa akin? Madali akong makapagdala sa iyo dito. Imposible, mariing tinutulan ni Chen Tsuer. Biglang namuti ang mukha niya na parang papel, nanginginig ang katawan, muntik nang mahulog mula sa kama. Nagsisinungaling ka. Ang aking kapatid, hindi niya ako magagawang ganito. Talagang imposible. Nagmamadali siyang nagbuhat ng kumot at naghanap ng kanyang cellphone. Pinanood ko siyang parang baliw na naghahanap sa kama, naisip kong nakakatawa ito. Kaya kinuha ko ang sarili kong cellphone mula sa bulsa, nag-swipe ng ilang beses, at direktang inihagis sa kama. Eto, wag ka nang maghanap. Gamitin mo lang ito para tumawag sa pulis. Nagulat si Chen Tsuer sa bigla kong aksyon. Hindi sinasadyang tumingin siya pababa, naka-on pa ang screen ng cellphone. Ngunit hindi ito ang dial screen, kundi isang litrato. Ang bida ay siya mismo, si Chen Tsuer. Nanginginig siya sa galit. Hindi niya napigilan ang sarili, gusto niyang pindutin ang delete button. Pigilan mo na yan. Ang mga litratong ganito. May backup ako, hindi 100, pero 80. Kung gusto mong burahin o sirain ang cellphone, bahala ka. Kung masira, sagot ko. Nanigas ang daliri ni Chen Tsuer sa hangin. Ang cellphone na tila magaan, ngayon ay parang 1,000 kilo, pinipigilan siyang makahinga. Dahan-dahan siyang tumingala sa lalaking nakaupo sa sopa, na tila komportable. Ang mukhang dati ay tila maaraw at gwapo. At minsan ay nakapagpabilis ng kanyang tibok ng puso, ngayon ay para sa kanya ay demonyo. Sa pagkakita niya kay Chen Tsuer na nawawala ng pag-asa at namumutla. Naisip kong kulang pa ang init, kaya tumayo ako at tumingin sa kanya mula sa itaas. Ang aking mga mata ay puno ng halatang paglalaro at masamang hangarin. Bakit hindi ka magpatuloy? Nasa tabi mo lang ang cellphone. Tawagan mo na. Mahigpit na kinagat ni Chen Tsuer ang kanyang ibabang labi, halos dumugo ito. Tumingin siya sa akin ng may galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Alam niya na dahil sa litratong ito, hindi siya maglalakas loob na tumawag sa pulis. Nasasaktan ka ba? Galit? Pakiramdam mo ba ay pinagtaksilan ka ng buong mundo? Muli akong yumuko, halos dumikit ang aking mukha sa kanya. Ang mainit na hininga ko ay kumalat sa kanyang malamig na balat. Huwag kang mag-alala, ate. Mayroon akong mas kawili-wiling bagay dito. Gusto mo bang makakita? Kinuha ko ang cellphone na itinapon ni Chen Tsuer, binuksan ang isa pang file, at ibinalik ang screen sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang screen ay nagpapakita ng isang EU file. Biglang tumibok ang puso ni Chen Tsuer. Nang makita niya sa EU ang isa pang pamilyar at nakakatakot na pangalan ng babae, si Shen Roxui, at ang kasunod na summer camp. Impossible. Ito ay peke. Tiyak na ginawa mo lang ito. Saan mo nakuha ang mga ito? Sumigaw si Chen Tsuer, ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Parang baliw siyang biglang tumalon mula sa kama, iniunat ang nanginginig na kamay upang agawin ang cellphone. Nagtaas ako ng kilay. Shen Roxui, niloloko mo ang iba, pero kaya mo bang lokohin ang sarili mo? Sa narinig, bumagsak si Chen Tsuer sa kama. Walang laman ang kanyang mga mata. Lahat ng pakikibaka, galit, at pagtutol ay nawala sa harap ng malupit na katotohanan ito. Natitira na lamang ang walang hanggan na lamig at kawalan ng pag-asa. Nasiyahan akong makita siyang tuluyang bumagsak. Iniabot ko ang kamay at muling hinawakan ang kanyang makinis na baba. Tandaan mo, simula ngayon ang iyong buhay. Lahat ng iyong pinahahalagahan ay nasa aking mga kamay. Kung sasabihin kong mabuhay ka, mabubuhay ka. Kung sasabihin kong mamatay ka, mamamatay ka. Naiintindihan mo ba? Sa mukha ni Chen Tsuer na parang patay, biglang sumilay ang malamig na liwanag.
Muje, huwag mong isipin na ganito mo ako makokontrol. Mas mabuti pang sabay tayong mawasak. Tatawag ako ngayon sa pulis. Isusumbong kitang ginahasa mo ako. Tingnan natin kung maniniwala ang pulis sa isang rapist o sa biktima. Sa narinig, hindi ako nag-alala kahit kaunti. Sa halip, parang nakarinig ako ng napakalaking biro. Napangiti ako ng may paglalaro. Censure. Nakalimutan mo na ba? Ang iti na pinakita ko sa iyo ay mas makapangyarihan kaysa sa akusasyon ng iyong magandang mukha. Isipin mo, kapag nabunyag ang iyong malaking lihim na panloloko, ikaw, ang bulaklak ng Departamento ng Pananalapi sa Yenching University. Ang dalisay na diyosa sa puso ng maraming lalaki, ano ang magiging itsura mo? Daga sa lansangan? O isang masamang babae na hinahamak ng lahat? Sa oras na yon, hindi ka na magiging sikat. Malamang pati ang dormitoryo mo ay babahain ng itlog at panis na gulay. At ang mga keyboard warrior na puno ng katarungan sa internet, huhukayin nila ang iyong buong angkan. Ikaw at ang iyong mahal na kapatid na si Chen Min ay sabay nalalangway sa laway ng opinyon ng publiko. Nagsisinungaling ka. Ang boses ni Chen Suer ay may kaunting panginginig. Nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata. Tumawa ako. Sabihin mo nga, bakit naman buong puso kang inihatid ng iyong kapatid na si Chen Min sa aking silid? Akala mo ba talagang sumakit lang ang kanyang tiyan? Nakita niya mismo na nilagyan ko ng gamot ang iyong inumin at hindi man lang nagsalita. Impossible. Ang aking kapatid, siya ay du. Pinutol ko siya. Ang aking tono ay may kaunting awa na parang nangungutya. Para sa kanyang kinabukasan, para hindi ko ilantad ang kanyang mga munting hilig sa publiko. Hindi siya nagdalawang isip na itulak ka, ang kanyang sariling kapatid, bilang panangga. Sa tingin mo, ang taong ganito, kapag nagsumbong ka sa pulis, siya ba ay tutulong sa iyo o siya ang unang maglalantad ng iyong ginawang pagpatay? Makikipaghiwalay ako sa iyo at saka bibigyan mo pa ako ng pabor. Biglang namuti ang mukha ni Chen Suer na parang papel. Bawat salitang lumalabas sa akin ay parang matalim na patalim, tumpak na tumatama sa kanyang pinakamahinang bahagi, at ang iyong mga magulang. Sila ba ay sasaktan ako para sa iyo, isang anak na babae na pumatay ng tao at sumira ng dangal ng pamilya, upang sirain ang nag-iisa nilang anak na si Chen Min? O pipiliin nilang isakripisyo ka, upang ingatan ang buong pamilya Chen, ingatan ang kinabukasan ni Chen Min? Ano ba talaga ang gusto mo? Sa wakas ay may pag-iyak na sa boses ni Chen Suer. Inihawak ko ang kanyang matulis na baba at pinilit siyang tumingin sa akin. Napakasimple, dalawang pagpipilian. Ang una ay magkagulo tayong dalawa. Mag-report ka sa pulis, ilalabas ko sa publiko ang iyong mga sikreto, at sabay ko ring ibabagsak ang iyong kuya. Sa oras na yon, masisira ang iyong reputasyon, bubuksan muli ang lumang kaso 3 taon na ang nakalipas, at siguradong kakain ka sa kulungan. Tiningnan ko ang patuloy na pag-ipon ng takot sa mga mata ni Chen Suer, at mumiti ako ng kontento bago magpatuloy. Pangalawa, simula ngayon, gagawin mo ang lahat ng sinasabi ko, at itatago ko ang iyong mga sikreto. Sa iyong kuya, hahawakan ko ito ng maayos, at baka makahinga pa ang pamilya Chen. Napag-isipan mo na ba? Nanginginig si Chen Suer, naggangalit ang kanyang mga ngipin. Binitawan ko ang kanyang baba, at dahan-dahang kinakalas ang sinturon ng aking bathrobe. Makalipas ang 1 oras, tumunog muli ang sistema sa aking isipan. Nakita ang pagbagsak ng psychological defense ng target, tumaas ang control value. Kasalukuyang control value 50%. Gantimpala, pagsisimula sa drone driving, gantimpala, 100 puntos. Umiti ako ng kontento. Magaling, isang hakbang palapit sa ganap na pagkontrol sa babaeng ito. Tumingin ako kay Chen Suer. Walang awa sa aking mga mata, kinuha ang aking telepono at kumuha ng ilang litrato bago pumasok sa banyo. Hindi gumagalaw si Chen Suer, para siyang nawalan ng kaluluwa. Pagkatapos maligo, tiningnan ko ang orasan sa dingding. 10:30 na ng gabi, malamang darating na si Zhang Ruoxi. Inilipat ko ang aking tingin kay Chen Suer. Ngayon ay nakakulot siya, nanginginig pa rin ang kanyang mga balikat. Ang itim na buhok ay magulo na dumidikit sa kanyang basang pisngi at leeg. Ang kanyang kaawa-awang itsura, kung ibang tao iyon ay tiyak na naawa na. Umiti ako ng pilyo, at umupo sa solong sofa sa gitna ng kwarto. Pagkatapos ay tinapik ko ang aking hita. Suer, halika rito. Natigilan si Chen Suer, dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga matang namumula sa pag-iyak ay puno ng pagkalito, tila hindi niya maintindihan ang ibig kong sabihin. Sumandal ako sa sofa at itinuro ang aking hita. Halika, umupo ka rito. Biglang namula ang mukha ni Chen Suer mula sa puti. Nagdagdag ako ng pagkainip sa aking boses. Ano, kailangan pa kitang yayain. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi, at nahirapang bumangon mula sa alpombra, bawat galaw. Ramdam ang sakit na parang pinupunit ang kanyang katawan, napapahinga siya ng malalim. Hinawakan niya ang gilid ng kama at lumakad ng pilay-pilay palapit. Inabot ko ang aking kamay at dahan-dahang hinila, napasigaw si Chen Suer.
Makalipas ang kalahating oras. Mahina at halos hindi marinig ang boses ni Chen Tsuer, asawa, sabi sa internet. Walang pagod na baka, walang nasirang lupa, puro kasinungalingan iyon. Pagkatapos sabihin ay natigilan siya. Bakit niya nasabi yon sa ganitong oras? Umiti ako ng mahina, hehe. Bobo, depende yon sa kung kaninong baka at kung kaninong lupa. Basta sundin mo lang ako, marami ka pang bagong bagay na mararanasan. Nang marinig ito, nanginginig si Chen Tsuer. Ngunit pilit siyang umiti, syempre susundin ko ang asawa, lahat ng sasabihin mo gagawin ko. Tumango ako ng kontento, biglang may naisip ako, may masamang biro sa aking boses. Ano sa palagay mo, iyong mga lalaki sa finance department na itinuturing kang diyosa? Kung makita ka nila ngayon, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Nanlumo ang puso ni Chen Tsuer. Namuti ang kanyang mukha. Malamang laway nila ay aabot ng 1 kilometro. Nag-click ako ng dila. Hindi nila pinangarap na ang kanilang minamahal na dalisay na mutya ng departamento ay isa lamang masunuring asong babae ni Muje. Tama ba? Ay asawa. Ibinaba ni Chen Tsuer ang kanyang ulo, nahihiya at galit na gusto ng mamatay, ngunit hindi makapagreklamo. Ginamit niya ang kanyang paos na boses para itago, inaasar mo lang ako. Hahaha. Napalakas ang aking tawa. Unang araw pa lang, ginawa ko ng ganito ang sikat na diyosa ng finance department. Kahit ako ay humahanga sa sarili ko. Sa sandaling iyon, tumunog ang sistema sa aking isipan, nakita ang kumpletong pagbagsak ng psychological defense ng target. Puno na ang control value, kasalukuyang control value 100%. Binabati kita sa iyong unang perpektong pagkontrol sa target. Gantimpala, 379 puntos, gantimpala. Pagsisimula sa espesyal na kasanayan na Master of Gynecology, maliit na pagtaas ng iyong pisikal na anyo. Kagalingan panandang pandagdag 2. Habang naghahanda akong pag-aralan ang kasanayan, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Zhang Ruoxi. Kinakabahan siyang paulit-ulit na tumitingin sa paligid. Mahigpit na hinahawakan ang kanyang damit, parang isang takot na kuneho. Umiti ako ng pilyo. Pumasok si Zhang Ruoxi, nanginginig ang katawan nang marinig ang boses, halos tumakbo siya papasok. Takot na may makakita, isinara ang pinto. Pinagmasdan ko siya ng mabuti. Ayon ba sa hiniling ko? Nanginig muli ang katawan ni Zhang Ruoxi, lalo pang ibinaba ang ulo. Tumango siya ng mahina, namumula na ang kanyang mga tainga na parang tutulo ang dugo. Sa kanyang hiya at pagkalito. Lalo akong naaliw sa aking kalokohan. Pumunta ako sa sofa, tumawid, at umupo, pagkatapos ay itinuro ang bakanting lugar sa harap ko. Ipakita mo sa akin ngayon. Biglang itinaas ni Zhang Ruoxi ang ulo, puno ng takot at pagsusumamo ang kanyang mga mata. Gumalaw ang kanyang mga labi, pero walang salitang lumabas. Nagtaas ako ng kilay. Nanlamig ang boses ko, ano, kailangan ko bang tulungan ka? Nanginginig ang buong katawan ni Zhang Ruoxi, alam niyang wala siyang karapatang tumanggi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Parang sumuko na, nanginginig na iniabot ang kamay, dahan-dahang tinanggal ang sinturon ng kanyang kapote. Kuya Mujin. Mahina ang boses niya, may iyak na halos hindi marinig. Ha, magaling. Napakasunurin. Tumawa ako ng mahina, lubos na nasisiyahan sa kanyang pagsunod. Sa sandaling iyon, may boses na bahagyang tamad mula sa kwarto sa loob, pero may pag-ingat at pagmamayari. Asawa, sino yan? Ang gabi na. Kinilabutan si Zhang Ruoxi, bigla siyang nag-angat ng ulo, puno ng takot at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. May iba pang babae sa kwartong ito, at pamilyar ang boses. Automatiko niyang gustong hilahin ang pinto para tumakas. Si Muj ay isang demonyo. Ano ba ang balak niya? Hinawakan ko ang kanyang pulso. Ngumiti ako ng palihim, pagkatapos ay hinila siya papunta sa kwarto. Dumating ka na. Ano ang takot? Sumunod ka, baka kilala mo pa. Huwag, Kuya Muj. Nagkamali ako. Sumigaw si Zhang Ruoxi, takot na takot. Aalis na ako, kayo na. Pilit niyang ibinabalik ang kanyang kamay, pero parang bakal ang pagkakahawak ko. Binuksan ang pinto ng kwarto. Si Chen Tsuer ay nakabalot sa kumot, tanging ulo lang ang nakalabas. Nakatingin siya ng maingat sa pinto. Nang makita niya si Zhang Ruoxi na halos hubad at takot, natigilan siya, pagkatapos ay pumutla ang kanyang mukha. Dahil sa hiya at galit, inilubog niya ang buong ulo sa kumot. Nakakahiya, bakit nagdala si Muj ng ibang babae? At nakita pa niya ako sa ganitong estado. Si Zhang Ruoxi, nang makita ang babaeng nasa kama, nagmistulang blangko ang kanyang isip. Si Chen Tsuer, ang bulaklak ng Departamento ng Pananalapi, isa sa 10 pinakamagagandang babae ng Yanqing University. Ang babaeng parang bituin sa campus, kung ihahambing sa tunay na prinsesa na si Chen Tsuer, siya ay parang alabok. Ngayon, ang mataas na bulaklak na ito ay nasa kama ni Muj, at tinatawag si Muj na asawa. Naramdaman ni Zhang Ruoxi na gumuho ang kanyang pananaw sa mundo. Nauutal niyang tanong, parang nasa panaginip, ikaw si Chen Tsuer. Sa pagtingin ko sa dalawang babae na masiya pa sa isa't isa, lalo akong naaliw.
Ay naku! Huwag kayong mahiya. Pumunta ako sa kama at biglang hinila ang kumot ni Chen Tsuer. Kayo ay mag-aaral, kahit iba ang departamento, pero magiging magkakapatid kayo mula ngayon. Dapat tayong magtapat, bakit nagtatago? Huwag! Asawa! Sumigaw si Chen Tsuer, halos umiyak sa hiya. Si Zhang Ruoxi ay natulala rin, namumula ang mukha. Automatiko niyang gustong takpan ang mata. Pero hindi niya mapigilan ang sumilip sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nawala ang ngiti ko, lumamig ang boses. Binigyan ko kayo ng respeto, di ba? Ang bagal-bagal ninyo. Gusto niyo bang ipadala ko ngayon din sa school forum D? Ang mga itim na sikreto ninyo para makita ng lahat ng guro at estudyante. Sa sinabi ko, biglang nanginginig si Chen Tsuer at Zhang Ruoxi. Lahat ng hiya ay napalitan ng matinding takot. Nagtinginan sila sa isa't isa, nakita ang parehong pagkagulat sa mata. Si Chen Tsuer ay medyo mayos. Kahit nag-aatubili, hindi na gumalaw ang kanyang katawan, tanging nagsusumamong tingin lamang sa akin. Si Zhang Ruoxi naman ay tuluyang nawalan ng malay. Akala niya siya lang ang kontrolado, pero pati si Chen Tsuer na sikat ay may itim na sikretong hawak ko. Sa sandaling iyon, ang kanyang kahihiyan dahil sa pamimilit ay kakaibang nawala. Pinalitan ito ng kakaibang pakiramdam ng magkasama sa iisang bangkay. Si Zhang Ruoxi ang unang sumuko. Ang kanyang boses ay may iyak, pero may pagiging masunurin. Kuya Muje, nagkamali ako. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Si Chen Tsuer naman ay kinagat ang labi at mahinang sabi, asawa, susunod din ako sa lahat. Ayan, mabuti naman. Tumango ako ng may kasiyahan, ibinalik ang aking walang pakialam ng ngiti. Tsuer, batiin mo si Ruoxi na kapatid. Ruoxi. Tsuer, batiin mo naman si Ruoxi. Ruoxi. Huwag kang mahiya, magiging pamilya na tayo lahat pagkatapos ng 4 na oras. Ang langit sa labas ng bintana ay nagiging maputla na, ang presidential suite ay magulo, masaya akong nakasandal sa headboard. Nagsindi ako ng sigarilyo pagkatapos ng gawain, at tumunog ang sistema ng abiso, natukoy na ang target na si Zhang Ruoxi ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang kaisipan. Nagkaroon ng malalim na pagdepende at takot sa host, tumaas ang kontrol. Kontrol sa Zhang Ruoxi, 100%. Binabati kita, host, perpektong kontrolado mo ang target na si Zhang Ruoxi. Gantimpala, isang Yilri na 4 Cup, limited edition sa pakikipagtulungan sa Nürburgring. Ang sasakyan ay otomatikong narehistro sa pangalan ng host, nakaparada sa Hotel Underground Parking, Y-007. Natukoy na sunod-sunod na. Perpektong kontrolado ng host ang dalawang mataas na halaga na target, na nag-trigger ng espesyal na stacking reward. Espesyal na stacking reward, 1,000 puntos. Kasalukuyang kabuang puntos, 1,650. Huminga ako ng malalim na usok, nararamdaman ang malaking sorpresa mula sa gantimpala ng sistema. Lalong lumawak ang ngiti ko. Ayon sa abiso ng sistema, sa Hotel Underground Parking, Y-007, nakita ko agad ang Yilri do 4 Cup na may metalikong liwanag. Nanlaki ang mga mata ko. Noong nakaraang buhay, hindi ko man lang pinangarap ang ganitong klasing limited edition na sports car. Masayang inilabas ko ang mabigat na susi ng kotse mula sa bulsa. Pinindot ang unlock button. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sports car sa ilalim ng dormitoryo ng mga lalaki sa Yenching University. Narinig ko ang mga bulungan at paghanga sa paligid, lalong lumapad ang ngiti ko. Ang pakiramdam ng pagiging sentro ng atensyon ay sobrang sarap. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone. Inilabas ko ito at nakita ang Shen Yahui. Nagkunot ang noo ko. Si Shen Yahui ay ang aking dating kasintahan sa nakaraang buhay. Naalala ko lang. Ayon sa timeline, sa oras na ito, hindi pa ako hiwalay sa babaeng ito. Noong nakaraang buhay. Dahil sa peking reputasyon bilang pervert na taga-espiya, ang babaeng ito ay agad na umiwas sa akin. Bumaling siya sa isang mayaman na lalaki. Hindi lang iyon, nagdagdag pa siya ng mga kwento online. Sabihing may mga kakaibang hilig ako, mungkahin na ako ay isang pervert. Putang ina. Hindi pa ako naghahanap ng katarungan sa iyo, ikaw pa ang unang tumawag. Sumilay ang malamig na liwanag sa aking mga mata. Pagkatapos ay pinindot ko ang answer button. Agad na narinig ang isang matinis na boses ng babae sa kabilang linya, Muje. Naglakas loob kang makipagrelasyon sa ibang babae sa hotel. Nakita ka ng kaibigan ko sa Century Jinyuan Grand Hotel. Tanga ka, paano mo ako kayang lokohin? Itinaas ko ang kilay at sumagot. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung wala, ibababa ko na. Si Shen Yahui ay tila nagulat. Parang hindi inaasahan ang reaksyong ito. Dati, sa harap niya, lagi akong nakayuko at nagmamakaawa. Sa pag-isip na ito, galit na sabi ni Shen Yahui, Muje, anong ugali yan? May karapatan ka bang magalit dahil niloko mo ako? Sinasabi ko sa'yo, hindi ito matatapos. Dapat kang magpaliwanag. Kung hindi, hindi ko na siya pinansin, diretsyo kong binaba ang tawag.
Sa dormitoryo ng mga babae sa Yanqing Institute of Technology, si Shen Yahui ay humawak sa binabang telepono, hindi makapaniwala. Naglakas loob siyang ibaba ang tawag ko, at sinumpa pa niya ako. Nanginginig si Shen Yahui sa galit. Pula ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kasama sa kwarto ay nagkatinginan. Mahinang tanong ng isa. Yahui, anong nangyari kay Muje? Hindi ba siya dati ay mabait sa'yo? Sumigaw si Shen Yahui, mabait. Wala. Siguradong may ginagawa siyang masama. Ang lalaking ito ay naglakas loob na magloko sa labas. Lalo siyang nagalit at agad na tumawag muli. Nang makita ang muling pagliwanag ng screen, walang pag-aalinlangan kung ibinaba muli. Paulit-ulit ito. Sa huli, idinagdag ko na lang ang numero ni Shen Yahui sa blacklist. Binuksan ko ang gallery at humanap ng ilang larawan ni Shen Yahui. Ang babae sa larawan ay may makapal na makeup, sinusubukang mag-pose ng mga sexy na posisyon, ngunit sa akin, mukha itong mura. Sa isip, inilipat ko ang larawan ni Shen Yahui sa interface ng sistema ng itim na impormasyon. Natapos ang pagbuo ng itim na impormasyon, 1,000 yuan para palitan, si Shen Yahui ay may hindi tamang relasyon sa maraming lalaki. Sabay-sabay na may 3 kasintahan at humihingi ng pera at gamit, kasama ang isang may asawang matandang lalaki. Nakita ko ang listahan ng itim na impormasyon. Lalong naging malamig ang aking mga mata. Sabay-sabay na may 3 kasintahan. Sulit ba ako dati para sa kanya? Palabas, bago sumabog ang iskandalo, si Shen Yahui ay nagsuot na ng sungay sa akin. Ang babaeng ito ay mas masahol pa sa naisip ko. Mabuti. Napakabuti. Sumilay ang isang malupit na ngiti sa aking mga labi. Shen Yahui, gusto mo bang magloko? Tikman mo rin ang pagkawasak ng reputasyon. Ngunit bago yon, may isa pang bagay na dapat asikasuhin. Ang malamig at mataas na propesor, upang itago ang iyong sikreto, ay lumuhod sa harap mo na naka-black stockings, nagmamakaawa. At ang unang bagay na ipinagawa mo sa kanya ay patunayan ang kanyang katapatan, upang hindi mailantad ang kanyang sikreto at makulong. Ang propesor na may misandri ay napilitang sumang-ayon. Dahil noong nakaraang buhay, nang ikaw ay inakusahan bilang pervert na taga-espiya sa buong internet, siya, bilang iyong guro, ay tumanggap ng interview. Ngunit sa interview, hindi siya nagsalita ng mabuti para sa iyo, sa halip ay nagpanggap na nasasaktan, ipinahihiwatig na ikaw ay masamang tao, na nagpapatunay sa iyong kasalanan. At siya ay isa sa mga salarin na nagdulot ng iyong depresyon at kamatayan. Hindi alam na pagbalik mo, nagising ang sistema ng itim na impormasyon, na nakakakita ng mga itim na impormasyon na magpapahamak sa lahat. Ngayon, si Professor Guyongxi sa podyum ay nagsimula na ng pagtuturo. Palihim mong inilabas ang cellphone mula sa bulsa, inayos ang isang medyo nakatagong anggulo. Habang si Guyongxi ay lumingon upang magsulat sa pisara, tahimik mong pinindot ang record button. Magaling! Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa iyong mga labi. Sa isang iglap, inilipat mo ang larawang iyon sa iyong isipan sa blackmail system. Sinusuri ang impormasyon ng target. Naghahanda ng blackmail material. Pakihintay. Natukoy ang target na may maraming seryosong paglabag. Pinipili ang mga blackmail material. Lalong lumalim ang iyong mga mata, puno ng pag-asa. Gusto mong makita kung ano ang magiging kahindik-hindik na iskandalo ng laging mayabang na si Professor Gu. Siya na parang huwarang moral. Noong nakaraang buhay, hindi ba't gusto mong husgahan ang aking pagkatao? Ngayong buhay, oras na para sa buong paaralan at maging sa buong internet na pahalagahan ang iyong iskandalo. Tapos na ang paggawa ng blackmail material. Nag-refresh ang interface ng sistema, naglabas ng 2 bagong opsyon sa pagpapalit. Opsyon 1. Palitan ang kumpletong blackmail material. Kailangan ng 1,500 puntos. Opsyon 2. Gamitin ang 2 tiket ng blackmail. Nanlaki ang iyong mga mata. 1,500 puntos. Ang nakakagulat na iskandalo ni Chen Tsuer na may kinalaman sa sinadyang pagpatay ay 5,000 yuan lang. Pero ngayon, ang blackmail material ni Professor Guyongxi. Dumiretso sa 1,500 puntos. Iyon ay katumbas ng 15 milyon. Kung gagamitin ang pera, ito ay 3,000 beses kaysa kay Chen Tsuer. Humina ka ng malalim, ang laging mukhang banal. At walang pakialam sa mundo na si Professor Gu, anong laking bomba ang nakatago sa likod niya? Na ang sistema, na hindi pumapalya sa pagkuha, ay magtatakda ng ganoong kataas na presyo. Sa pag-iisip ng mukha ni Guyongxi noong nakaraang buhay, at ang kanyang pag-atake sa iyo na tila makatarungan, pinag-isipan mo ito. Gamitin ang puntos para sa pagpapalit. Detalye ng blackmail material ay ginagawa. Mula nang maging associate professor si Guyongxi 5 taon na ang nakalipas. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang magnakaw at kopyahin ang mga lihim na pananaliksik sa sinaunang dokumento ng paaralan at bansa. Mga scan ng mga orihinal na libro, at impormasyon ng mahahalagang artifact na hindi pa isinasa publiko na nalaman niya sa mga archaeological project.
Sa pamamagitan ng naka-encrypt na channel, ibinenta niya ang mga ito sa mataas na halaga sa mga intelligence agencies at collecting organizations ng isang kanluraning kapangyarihan. Sa interface ng sistema, dahan-dahang bumukas ang isang ilo report na may dose-dosenang pahina at maraming larawan. Malinaw na nakalagay doon ang bawat oras ng transaksyon ni Guyongxi, lokasyon, codename ng kanyang contact. Ang buod ng nilalaman ng data na ipinagpalit, mga larawan ng artifact, ilan ay may siya bilang background. At ang halaga ng pera na ibinayad at ang landas ng pagpasok ng pera. Ang iyong mga labi ay hindi mo mapigilang ngumiti. Guyongxi, Guyongxi. Ikaw ay isang guro, ngunit ginagawa mo ang pagtataksil sa bayan. Tingnan natin kung paano ka mananatiling elegante at mataas ngayon. Sa podium, si Guyongxi ay nakatuon pa rin sa kanyang mundo ng akademya. Inayos niya ang kanyang gintong salamin. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay malamig at mapagmataas, tila walang bahid ng makamundong bagay. Umupo ka ng maluwag sa upuan. Ang iyong mga daliri ay hindi sinasadyang kumakatok sa mesa. Nakatingin ka ng may paglilibang kay Guyongxi sa podium. Sa isip, nagsimula kang magplano. Kung paano gagawing pinakamabisa ang blackmail material na ito. Hindi mo na malayan, tumunog na ang bell para sa klase. Si Guyongxi ay tila nauuhaw na sa pagsasalita. Inilapag niya ang tisa, kinuha ang kanyang lesson plan at handbag sa podium at naglinis ng lalamunan. Gamit ang kanyang walang emosyong tono, sinabi niya, tapos na ang klase. Pagkasabi, handa na siyang umalis. Tumayo ka at mumiti, sumigaw. Professor Gu, sandali lang. Huminto si Guyongxi. Nakunot ang kanyang noo. Tumingin siya sa direksyon mo, may bahid ng pagdududa at paghamak sa kanyang mga mata. May naaalala siya sa estudyanteng ito. Tila hindi gaanong nakikinig sa klase, parang laging malayo ang isip. Ang tono ni Guyongxi ay profesional na pulit pa rin, pero hindi nabawasan ang distansya. Estudyante, may hindi ka ba naintindihan sa klase? Dahan-dahan kang lumapit kay Guyongxi at mumiti ng mahina saka nagsalita. Professor Gu, mayroon talaga akong akademikong. Suliranin na gusto kong hingan ng malalim na payo. Tiningnan ka ni Guyongxi na parang kalmado at panatag. Lalong kumunot ang kanyang noo. Ayaw niya ng maraming istorbo pagkatapos ng klase. Lalo na ang mga estudyanteng mukhang hindi naman talaga nagtatanong, kundi naghahanap lang ng dahilan para makipag-usap. Pero sa kanyang profesional na disiplina, nagtiis siya at nagtanong, anong problema? Dito mo na sabihin. Kung simple, maaari ko itong sagutin ngayon. Narinig mo ito, hindi ka kaagad nagsalita. Sa halip, makahulugan mong tiningnan. Ang mga estudyanteng hindi pa umaalis sa silid-aralan. Pagkatapos, ibinalik mo ang tingin kay Guyongxi. Mas lumalim ang ngiti mo. Profesor, marami pa ring tao dito. Medyo maingay. Huminto ka sandali, binabaan ang boses. At ang gusto kong itanong. Marahil ay hindi magandang pag-usapan dito sa publiko. Medyo espesyal ang nilalaman. Nagdilim ang mukha ni Guyongxi. Anong problema ang hindi pwedeng pag-usapan dito? Ayaw niya ang mga estudyanteng nagpapakamisteryoso, parang ang importante nila. Sa kanyang paningin, ikaw ay isang ordinaryong estudyante na hindi niya masyadong kilala. Malaki ang posibilidad na naghahanap ka ng dahilan para makalapit. O magtanong ng mga pribadong bagay na walang kinalaman. Estudyante, ito ay gusali ng paaralan. Anumang akademikong problema ay pwedeng normal na pag-usapan. Ang tono ni Guyongxi ay may konting matigas na hindi mapag-aalinlanganan. Inayos niya ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay may di malapit na pagkamataas. Kung hindi ito tungkol sa pag-aaral, aalis na ako. Sana ay makinig ka sa klase sa susunod, huwag kang magdi-daydream. Pagkasabi, diretso siyang umalis. Ngunit sa sandaling siya ay lumingon, inabot mo ang isang kamay at marahang inilapag sa kanyang braso, at ang katawan ni Guyongxi ay agad na nanigas. Mabilis siyang umikot, na may galit na parang iniinsulto, at malamig na sumigaw, bitawan mo ako. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Guyongxi ay kumislap ng malamig na pagpatay. Hindi mo binitawan ang kamay, bagkus ay mumiti ka ng isang nakakalokong kurba. Pagkatapos ay iniharap mo ang screen ng telepono kay Guyongxi, kung saan may screenshot na may ilang linya lamang ng Ingles at ilang numero. Ngunit makikita sa background na ito ay interface ng isang naka-encrypt na messaging API. Sinabi mo nang may paglalaro. Professor Gu, iminumungkahi kong sumama ka sa akin. Kita mo, ito ang screenshot ng mga sinaunang dokumento na binili mula sa Amerika 3 taon na ang nakalipas. Dapat pamilyar ka rito. Si Guyongxi na sana ay itulak ka. Sa sandaling iyon, ang kalamnan ng kanyang pulso ay biglang nanigas, nanatili sa hangin. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga mata na dating puno ng galit ay ngayon ay puno ng hindi makapaniwala at isang bahagyang pinipigilang takot. Mabilis niyang tiningnan ang paligid, nang matiyak na hindi gaanong napapansin ng mga estudyante, bigla niyang hinawakan ang braso mo. Mabilis siyang naglakad palabas ng silid-aralan, ang kanyang mga galaw ay mabilis, tila medyo nagugulo.
Hinayaan mo lang siyang hilahin ka, parang nasa kontrol mo ang lahat. Hinila ka ni Guyongxi sa koridor. Pagkatapos umiwas sa maraming tao, tumigil siya sa isang medyo liblib na sulok. Huminga siya ng malalim. Sinisikap na pakalmahin ang mabilis na tibok ng puso. Pagkatapos ng maikling pagkalito, mabilis na naging kalmado si Guyongxi. Estudyante, ano ang pangalan mo? Saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Huwag kang magpalinlang sa iba. Ito ay mga mahahalagang dokumento. Kung mahuli ka ng mga screenshot na ito, makukulong ka. Nang marinig mo ang mga salitang ito ni Guyongxi, halos pumalakpak ka sa kanya. Ang galing niyang magbaliktad ng katotohanan. Ang husay ng kanyang pagmamanipula ay talagang perpekto, karapat-dapat sa kanyang ranggo bilang propesor. Kung ibang estudyante, baka nauto pa siya ng mga salitang ito na may halo ng pagbabanta at pang-akit, at takot na ibigay ang mga ito sa kanya. Ang ngiti sa iyong mukha ay unti-unting nawala, pinalitan ng malamig na panunuya. Professor Gu, natakot ka ba? Sabi mo habang lumalapit kay Guyongxi at binabaan ang iyong boses. Binabantaan mo ba ako? Ang mga ebidensyang ito ay nagpapatunay na lumabag ka sa batas. Sa narinig, muling nagdilim ang mukha ni Guyongxi. Isang kislap ng pagkainis ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang estudyanteng ito ay napakahirap harapin, mabilis umintindi. Hindi natatakot sa banta. Sinubukan niyang itanggi pa, ang tono ay may bahid pa rin ng katigasan. Estudyante, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ito ay mga lihim ng estado. Sana hindi mo na ito ilabas muli. Gusto niyang takutin ang estudyante, isang bata lamang. Kahit hindi alam kung saan mo nakuha ang mga larawang ito, isang estudyante sa kolehiyo, madaling maloko. At may kaunting pananakot, tiyak na matatakot at ibibigay ang mga ito. Lubusang nanlamig ang iyong mukha. Professor Gu, nagpapanggap ka pa bang tanga? Kailangan ko bang sabihin ng detalyado? Lumapit ka sa tainga ni Guyongxi, at sinabi sa boses na tanging kayo lamang ang makakarinig. Marso 25, 2020. Amerika, pagbebenta ng mahahalagang dokumento at sinaunang aklat na iskina, $1,500,000. Ang katawan ni Guyongxi ay biglang nanginig, agad na lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang petsa, nilalaman, halaga, at maging ang unit ng pera ay eksaktong tama. Hindi ito simpleng impormasyon na makikita sa screenshot. Sa kanyang takot na reaksyon, umiti ka ng malupit. Tandaan mo, saan nang galing ang iyong sports car at villa? Tiningnan mo ang katawan ni Guyongxi na nanginginig dahil sa labis na takot, mas naging malamig ang iyong tono. Inilipat mo ang mga itim na pera na ito sa account ng iyong mga magulang sa pamamagitan ng espesyal na channel at biglang naging Ang iyong ama ay naging negosyante. Ang iyong dating kaklase na may kumpanya, marami ba siyang naitulong sa iyo? Ang mukha ni Guyongxi ay hindi na maputla, kundi isang sakit na kulay abo-berde. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Tanging mga mabilis na paghinga ang naririnig. Hirap siyang bumigkas ng ilang salita, ang boses ay may pag-iyak at panginginig. Wala na ang kanyang dating pagkamataas. Ikaw anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ngumiti ka ng masama, nakikita ang kanyang malapit ng bumagsak na estado ay labis kang nasisiyahan. Mabuti, hindi maintindihan? Okay lang. Kung hindi ka tututol, tutulungan kitang alalahanin. O kaya'y maaari tayong mag-usap ng malakas dito. Para unti-unti mong maintindihan, o kaya'y direktang i-post ko sa internet. Hayaang tulungan ka ng maraming netizens na alalahanin. Lalo na ang isang mataas na propesor sa universidad na gumagawa ng mga hindi magandang gawain sa likod. Isipin mo ang traffic na yon. Sabi mo habang iniunat ang kanang kamay, ang dulo ng daliri ay mapangakit na humawak sa baba ni Guyongxi. Pinilit siyang itaas ang mukha at tumingin sa iyo. Ang iyong mga mata na puno ng paglalaro ay walang init. Tanging ang malamig na kontrol sa lahat. Ang katawan ni Guyongxi ay biglang nanginig, otomatikong itinaas ang kamay upang hampasin ang kamay mo. Ang kanyang boses ay may halatang panginginig, bitawan mo ako. Ang iyong mga mata ay biglang naging matalas. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Nagpapakatanga ka pa ba sa akin? Pagkatapos ay inilabas mo ang iyong telepono. Dahil si Professor Gu ay sobrang kumpiyansa na ito ay paratang, mas mabuti pang hayaan na lang ang mga netizen na humusga. Sila ang may gustong alamin kung ano ang totoo at hindi. Nang makita ni Guyongxi na binuksan mo talaga ang Weibo, tuluyan siyang nataranta. Bigla kanyang hinawakan sa braso, ang boses ay may halong iyak. Huwag mong i-post. Ako nakikiusap ako sa'yo. Pinilit niyang magpakitang kaawa-awa, sinusubukang gamitin ang emosyonal na diskarte. Classmate, pakinggan mo ako. Profesor ako, binibiktima ako. Ang mga ito ay peke. May mga taong naiinggit sa akin at gustong sirain ako. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi, namumula ang mga mata, parang isang taong labis na naapi. Sa pagtingin sa kanyang mukhang puno ng luha at kaawa-awa, ang nasa puso mo ay puro panunuya. Tunay nga namang isang propesor.
Ang bilis ng pagbabago ng mukha, ang galing sa pag-arte, sayang at hindi siya nanalo ng Oscar. Pagkatapos ay hinawakan mo ang nakapusod na buhok ni Gu Yongxi. Ang kanyang mga hibla ay magulo na hinila, may ilang hibla na kumawala. Nagdagdag ito ng kagandahan sa kabuluhan. Nagpapakatanga ka pa ba sa akin? Akala mo ba talaga ako ay tanga? Talagang ayaw mong umamin hanggat hindi ka nahaharap sa kamatayan. Ipopost ko na ito sa internet ngayon para ang iyong mapagpanggap na mukha ay tuluyang mailantad sa liwanag. Nagkunwari kang pipindot na para ipadala, ang iyong daliri ay nakabitin sa screen. Nang makita ito, wala nang pakialam si Gu Yongxi sa kanyang imahe. Sumigaw siya at biglang sumugod, sinusubukang agawin ang iyong telepono. Inaasahan mo na ang gagawin niya. Isang ngiting may panunuya ang sumilay sa iyong mukha. Pagkatapos ay itinaas mo ang iyong kamay at mariin mong sinampal si Gu Yongxi sa mukha. Napailing si Gu Yongxi dahil sa sampal. Agad na lumitaw ang isang malinaw na pulang marka sa kanyang mukha. Ang matinding sakit ay nagbigay sa kanya ng kaunting kaliwanagan. Napagtanto rin niya na ang estudyanteng ito sa harap niya ay hindi kayang harapin gamit ang kanyang karaniwang paraan. Ang iyong boses ay may otoridad na hindi mapag-aalinlanganan. Ang iyong mga mata ay malamig na parang kutsilyo. Naglalakas loob ka pang lumaban. Kinagat ni Gu Yongxi ang kanyang mga ngipin. Isang kislap ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Tiningnan ka niya at saka tumingin sa telepono sa iyong kamay. Sa wakas, ang lahat ng paglaban ay gumuho sa harap ng matinding takot. Itinikom niya ang kanyang puso, biglang yumuko at hinubad ang kanyang takong. Ang kanyang mga bukong-bukong na nakabalot sa makintab na itim na medyas ay tila napakapayat. Pagkatapos, sa iyong nakakatuwang pagtingin, siya ay lumuhod ng direkta sa sahig. Ang mataas na propesora na si Gu, sa sandaling iyon, ay nagpakumbaba at lumuhod sa harap ng isang estudyante. Ang gulo ng kanyang buhok, ang namamaga na pisngi, at ang luha na hindi mapigilan sa kanyang mga mata, ay bumubuo ng isang nakamamanghang tanawin. Nakikiusap ako sa iyo, classmate, huwag mo itong i-post sa internet. Ang kanyang boses ay may makapal na boses at panginginig, ang luha ay hindi mapigilang bumagsak. Tumingin ka pababa kay Gu Yongxi na nakaluhod. Hinawakan mo ang kanyang baba gamit ang isang kamay, pinilit siyang iangat ang kanyang ulo. Si Professor Gu ay napakaganda. Maganda rin ang katawan. Hindi ko alam kung may asawa ka na ba. Natigilan si Gu Yongxi. Hindi niya inaasahan na bigla mong itatanong iyon. Mabilis na umandar ang kanyang utak at agad siyang sumagot. Wala akong boyfriend. Single ako. Sinadya niyang bigyang diin na siya ay single. Sinusubukan niyang palambutin ang iyong saloobin. Gayunpaman, si Gu Yongxi ay may isang lihim na hindi alam ng marami, mayroon siyang malubhang androphobia. Ang ganitong pathological na pag-ayaw ay pumipigil sa kanya na matiis ang anumang pisikal na kontak sa lalaki. Kahit ang paglapit lamang ay nagdudulot sa kanya ng pisikal na discomfort. Hindi na banggitin ang pakikipagrelasyon sa isang lalaki. Kahit ang tingin lang sa isang lalaki ay inis na siya, naiinis siya na sila ay mamantika at kasuklam-suklam. Ang mga ginawa mo sa kanya kanina, ang paghawak sa baba, ang buhok, kahit ang sampal, ay pinagtiisan niya ang matinding pag-ayaw at pisikal na reaksyon sa kanyang dibdib. Hindi hinayaan ang sarili na sumuka sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, ang iyong mga daliri ay hawak pa rin ang kanyang baba. Ang matinding pag-ayaw sa paghawak ng lalaki. Kasama ang malaking takot at kahihiyan, biglang sumabog ang lahat ng kanyang psikolohikal na depensa. Isang malakas na pag-alsa sa kanyang tiyan. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at nagsimulang sumuka. Umubo si Gu Yongxi habang tinatakpan ang kanyang bibig. Yumuko ang kanyang katawan, naglalabas ng masakit na mga tunog ng pagsusuka. Ang luha at pisikal na luha ay naghalo, mukhang parehong miserable at kasuklam-suklam. Sa pagtingin kay Gu Yongxi na nakaluhod at nagsusuka, ang saya at panunuya sa iyong mukha ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang galit na naramdamang iniinsulto. Binitawan mo ang kamay na humahawak sa baba ni Gu Yongxi, at sa halip ay hinawakan mo ang kanyang leg, kahit hindi sapat ang lakas para sakalin siya. Ngunit sapat na ang lakas na yon para maramdaman niya ang banta at sakit. Ano ang ibig mong sabihin? Hinahamak mo ba ako? Si Gu Yongxi ay hinawakan sa leg, nahihirapang huminga, namumula ang mukha. Alam niya na ang kanyang reaksyon kanina ay nagalit sa iyo. Kaya pinilit niyang tiisin ang pag-ayaw at takot at pautal-utal na ipinaliwanag. Hindi. Ako may androphobia ako. Hindi ako maaaring hawakan ng lalaki. Androphobia. Nang marinig ang salitang iyon, isang kislap ng pangunawa ang sumilay sa iyong mga mata, kasama ang isang bahid ng panunuya. Androphobia. Hindi maaaring hawakan ng lalaki. Sa pagtingin kay Gu Yongxi na nakaluhod, na nanginginig dahil sa pisikal na pag-ayaw at takot, isang malakas na pagnanais na manakop ang bumangon sa iyong puso. Ang pinakagusto mo ay sirain ang mga bawal na ito. Ipahiya ang mga mapagmataas na tao at laruin ang mga hindi maaaring hawakan. Isang ngiting mapaglalang ang pumutok sa iyong labi. Ang iyong mga mata ay puno ng mapanganib na liwanag. Androphobia. Mabuti.